Patay ang dalawang lalaking ito sa sitio San Antonio, Barangay Calamba, Cebu City matapos pagbabarilin ng isang security guard. Ayon sa suspect, hindi na daw niya matiis ang pambubuli ng dalawa kaya niya ito pinagbabaril. Panoorin natin ang buong kwento. Welcome sa channel natin, Red Crimes Philippines. Sa channel na ito ay sinasalaysay natin bawat krimen na nangyayari sa loob ng Pilipinas. Mga bagong krimen na dapat mong malaman at tutukan. Mga trending crime sa social media kung saan nangyayari ang mga kahindik-hindik na pagpatay. Dito, ang ating mga sinisiwalat ay hango sa mga totoong pangyayari at hindi haka-haka lamang. Kung gusto mo ang ganitong mga kwento ay maaring mag-like, comment at subscribe para wala kayong ma-miss ng mga videos natin. Simulan na natin ang kwento. March 27, 2026, nitong Biyernes, bandang alas 10 ng umaga. May isang concerned citizen na nag-report sa Police Station 6 nitong syudad tungkol sa pamamaril na nangyari sa Virama, Sitio San Antonio, Barangay Calamba. Agad na nirespondahan ito ng mga otoridad at dito naabutan nila ang dalawang lalaki na wala ng buhay at may mga tama ng baril. Kinalala ang mga biktima na sina Renato Vilanizo alias Atoy, 52 years old, at si Vicente Himuta, 42 years old. Sinubukan pang dalhin sa Cebu City Medical Center ang mga biktima, subalit tiniklarang dead on arrival si Vicente Himuta kung saan nagtamo ito ng 3 tama sa katawan. Samantalang nitong March 28, 2026, diniklarang patay din si Renato Vilanizo dahil sa kritikal nitong tama sa ulo. Mabilis namang nahuli ang suspect na si Joel Rentuma, 47 years old, at kasalukuyang security guard sa A+ Towing Services na nabibilang naman sa Primero Eagle Security Agency. Kasamang na-recover ng mga pulis ang kanyang ginamit na .38 caliber na hinihinalang ginamit niya sa krimen. Base sa datos ng PNP, napag-alaman na itong suspect ay may dati ng kasong homicide noong 2011 at nakulong ng 10 taon na 3 buwan sa presinto at nakalaya lang nitong 2021. At meron na naman itong panibagong kasong kakaharapin. Ayon sa inisyal na investigasyon, matagal lang napapansin ng suspect na tuwing darating sa duty si Rentoma ay laging tumatawa ang dalawang biktima. At sa tuwing sila'y tumatawa ay naririnig ng suspect ang salitang gwardya. Kaya naman para sa kanya ito ay pambubuli at nang hindi na ito makatiis, kinuha niya ang kanyang .38 caliber pistol at pinagbabaril ang mga biktima. Samantalang hindi naman nagpaunlak ng interview ang agency ng security guard na kinasasangkutan nito. Samantala, ayon sa kamag-anak ng isang biktima, hindi man ugali ng kanilang kapatid ang mambuli at mariing tinatanggi ang salaysay ng suspect na bully ang motibo sa pagpaslang. Tapaw makapila akong anak ato? Tulog! Dagbay kaayo! Bisag mamatay pa kasi suwaya! Di ka kabayan sinusaan ng buwas ko isos! Kaya gano'n namatay ako isos! Saan ka na niyo? Sa ngayon, kasalukuyang nakadetain ng suspect habang pinoproseso na ng PNP ang mga kakailanganin upang madiin sa kaso si Rentoma. Kakaharapin naman ng suspect ang 2 counts of murder at hinihintay na lang ang pag-iliti sa kaso. Laking pasasalamat naman ng mga biktima sa agarang paghuli sa suspect at ang kasong ito ay tinuturing na case closed na. Kung nagustuhan ninyo ang balita natin ngayon ay maaaring mag-like, comment at subscribe para wala kayong ma-miss ng mga videos natin hanggang sa susunod na true crime stories. Ingat!